and amen. Sige po, we can drop our envelopes. Okay, so we thank God for another Sunday that we are here together to worship God. Okay, so let us prepare our hearts and mind so that we can receive the message of God this morning. Are you ready? Come on, let's stand up. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, minsan pa, nagpapasalamat kami sa buhay, sa kalakasan, at patuloy na pagkakataon na binibigay mo sa amin so that we can serve you. Thank you, Lord God, sa aming mga buhay for continuous blessing and grace na binibigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami ay mayroong bawat araw na ibinibigay mo upang tunay nga na makita namin ang iyong banal na layunin sa aming mga buhay. Higit sa lahat, salamat sa pagkakataon na ikaw ay masamba namin, madinig ang iyong salita, upang amin namang maisakatuparan ang layunin na meron ka sa aming lahat, Panginoon. Sapagkat kami ay narito sa mundong ito, not just to exist, Panginoon. Not just to live, Panginoon, sa buhay na dapat namin ikabuhay, but to fulfill your purpose, Panginoon. So, kaya nga, O Diyos, umaga po ito, salamat na ikaw po ang maitataas. Banal na Espiritu, kayo po ang maging tagapagturo namin, maging maliwanag sa amin lahat ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. You can sit down now. Praise the Lord. Alam niyo po, may iba-ibang mga challenges ang mga churches mula po noon hanggang ngayon. So, yung unang church, dumaan sila sa persecution, pinapatay, kinukuha yung ari-arian nila, ginagawa silang laruan. So, alam niyo yung mga Roman Empire o Roman Emperor. So, pinapakain sila sa leon, sa tigre, pinaglalaban sila, magpatayan, and on and on. So maraming dinaanan ng church. So iba't ibang masasabi natin na problema o challenges na dumarating sa churches. So meron dumating na panahon na talagang another generation, another problem. And then from generation to generation, there are problems na kinakaharap ang church. You know why? Kasi meron tayong kaaway at yun is si Satan. Ayaw niya na ang kalooban ng Diyos ay matupad personally sa iyong buhay at sa bawat local churches na tinatawag niya. So ngayon, what problems are we dealing? Ano bang mga problema naman o challenges na meron ngayon ang church sa ating panahon? Actually, ito po yung dahilan bakit titingnan natin, bubulayin natin ang mensahe ngayon sa umagang ito. So I will share to you what are those challenges that becomes a problem sa loob ng church o ng maraming mga churches, hindi lang ng ilan, but ng maraming churches. Although, makakakita rin po tayo ng mga churches that they have succeeded. Nagtagumpay sila na yung hamon o yung challenges ng kanilang local church. So, but many are still, and even those who have overcome or succeeded, masasabi natin sa mga challenges, they are facing another. So hindi po nawawala yan parang sa buhay natin, di ba? So pagkatapos mong mapagtagumpayan yung isang challenge sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, there will be another one. Di ba? Salamat sa isang amen. Susundan po ba niyo ako? So ngayon, I have a question na siya nating pagsimulaan sa ating pong mensahe ngayon. So, why we should be involved in what we are doing today. So you are aware siguro already
na tayo po ngayon ay nasa winning season. Okay? So what does it mean? Ano ba yung winning season natin? So tayo po ay gusto natin na i-resolve ang isang sa mga problema ng church na talagang nawala. Na sinasabi ko nga po na ilan ito sa mga challenges. So what we are doing right now is answer, okay, to the challenges or problems na meron po tayo. So ilagay na lang po natin sa atin, i-confine natin sa atin lang as a local church. Kasi ito po ay napakahalaga dahil hindi lang natin pinufulfill ang purpose ng Diyos sa atin, kundi ang purpose ng Diyos sa atin as a family or as a church. Are you following me? Okay, so ngayon po kasi to solve that problem, sabi ko nga po, why we should be involved. Kasi nga po, that is the best way o yun po ang the only way na unang makaresolve dito sa problemang ito. So, bawat isa po sa atin is an answer. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ang sagot eh. Okay. So, ayun, dapat makita natin, bawat isa sa atin is the answer, okay, to the challenge. So, kaya nga po, so ano ba yung nangyayari? What are those problems? So, makita po natin, in the local church, number one, na gusto ko po makita natin is many are becoming more complacent. Marami pong mga Christians, yung complacency, andi dyan. What does it mean? Tinignan ko po sa Merriam-Webster Dictionary, ang meaning ng complacent means marked by self-satisfaction, especially when accompanied by an awareness of actual dangers. Okay. So yung po palang pagiging complacent, yung walang iniisip ang isang tao, kundi i-satisfy yung kanyang sarili. Hello? Sa isang masakit na salita, nagiging makasarili. So walang pakialam sa iba. Pero hindi nakikita yung parating na kapahamakan. So those people who are complacent, gusto lang niya i-gratify, satisfy. Kumbaga sa ay talagang makuha niya yung dapat niyang makuha sa kanyang sarili. Pero later on, di na nakikita na yung ganoong klase ng ugali o sitwasyon o kaisipan o gawi ay maghahatid pala sa kanya sa danger. Hello? And this is what happening in the church. Many Christians today, hindi lang dito sa atin, but many Christians are becoming complacent. So kaya makikita po natin, sabi ko nga, kung titingnan po natin, there are reasons why, bakit marami yung nagiging complacent. So number one is, letter A, gusto ko po makita natin, because of delayed consequences. So hindi ako nakagawa ng PowerPoint. So makita po natin, pagka tayo ay bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng tinatawag nating self-gratification? Okay? O yung talagang bigyang kasiyahan ng kanyang sarili. Kasi hindi naman agad napaparusahan eh. Hello? Lalo na dito sa atin po, obvious na, nakakulong na nga, nakakakandidato pa. Di ba? Obvious na nahuli na nag-corrupt, sasabihin high blood, nasa ospital. Hello? So those are big people, Pero yung mga sabihin natin, ordinary like us. So kung titingnan po natin, tayo man po eh. So hindi natin napapansin
We are focused more on material things. Hello? Hello? That sometimes, sabi nga ni Wilma kanina, we cannot serve two masters. So, what does it mean? So, pag pinrioritize po natin ng isa, doon sa isa, hello? So, dito po makikita natin na there is danger na parating sa atin. Hello? So, tandaan po natin, habang ginagawa po natin yung ginagawa natin, na inuuna natin yung hindi dapat unahin, we are consuming our time. Hello? Andiyan po ba tayo? So, hindi po masamang mangarap, hindi masamang abutin ng pangarap, pero dapat lagi yung pangarap na yan ay nakaka-glorify sa Panginoon, nakakapagpalago ng iyong buhay pananampalataya, at nakakatupad sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Pwede ba mangyari yon? Yes. We have seen many, Christians who has done that. Isa na nga lang po na tuwan-tuwa ako, yung pastor natin sa Pangasinan. Nung nagpunta po kami doon, sabi niya, Dad, mag-i-start po kami ng gawain dito sa Pangasinan. So they started, wala pong lugar. Actually sila, kung saan lang po sila natutulog, sa banig lang. Hello. But alam niyo po, for only few years, the Lord blessed them, gave them an idea of a business that will honor the Lord, and they will use it for the expansion of the kingdom. Andiyan po ba kayo? Ang lakas po ng business nila ngayon. Alam niyo po, yung simpleng business nila. Nung una, nahawa ko sa kanila eh. Alam niyo kung bakit? Naglalatag lang po sila, tapos nandiyan yung mga relo. Nung minsan, dumayo po sila dito sa Pampanga, sa mentoring, naglatag po sila sa table, nung kanilang mga paninda, wala man yatang bumili. From Pangasinan, punta pa sila dito, expecting na there are many people na mayroong bibili sa kanila. Pero the good thing is that, alam nila, the Lord gave to them that business. They did not surrender. They overcame the challenges. At alam niyo po ngayon, nakabili na sila ng 2 sasakyan, nakabili na ng lupa, they have their own office, umuupa na sila ng lugar para sa church, at the second project na meron sila ngayon ay magpatayo ng bahay. Hello? Why? Because they seek the Lord. Alam mo, Dad, sabi niya, patotoo niya sa akin nung isang araw. Sabi niya, tinanong ko kasi siya, do you have another business? Wala, Dad. Ito lang yung binigay sa amin ng Lord, kaya dapat ito lang ang pagpatuloy namin. Hindi naman ako masama na pero sabi niya, Dad, ito palang business na ito, kinukonsume na yung time namin. Baka mawala na yung time namin para kay Lord. Hello? So, can you imagine? So, ngayon, binigyan siya ng mga ideas ng Lord. Sabi natin, bakit nangyari yon? Nagamit po niya ang social media for his business. Pag nagpiprint na po sila ng delivery nila, ang dami. Pagka pinipicture niya, pinapakita niya, pinopromote niya sa FB, ang dami po niya So bakit ko ito pinapatotoo? Ipinapatotoo ko ito sapagkat if we are really seeking God sa ating buhay, hindi tayo magiging complacent, but titingnan po natin ano yung pwedeng mag-glorify, sa Panginoon sa ginagawa natin. Even in our work. Alam niyo ba na pwede yung hilingin sa Panginoon, hindi lang magkaroon ng trabaho. Madalas ganun tayo mag-pray Lord, give me work. Pag nagkatrabaho, diyan ka muna, Lord, busy ako eh. Hello? Hello?
So kung titingnan natin, kung daw magtatrabaho, paano kung kakain? Andiyan po ba tayo? Sometimes, lalo na ngayon, tingnan po ninyo, no, yung mga companies, yung mga so nagbibigay sila ng day off, regular days. Hello? So, sabi ng iba, kasi ang day off ko ganito, kasi day off ko ganyan. Alam niyo po, there are solution to every problem. Amen? So kung hindi man naibigay sa iyo yung trabaho na Saturday, Sunday, you can serve God in other day. Hello? Ngayon, ano yung delayed consequence? So dito po gusto kong makita ninyo yung one example ng complacency o pagiging complacent ay si Esau. Did you know Esau? Si Esau po ay ang panganay sa kambal na magkapatid na si Jacob na anak ni Rebecca at Isaac. Alam niyo po, ang paborito ni Isaac, si Esau, dahil mahilig itong mag-hunting ng mga wild animals. Ito naman si Jacob, homeboy ito. Paborito naman siya ng nanay niya. So, yung mga pagluto-luto, magaling siyang magluto. So isang araw, naghunting po si Esau. Pero umuwi siya, wala siyang huli. Kaya lang, gutom na gutom siya. So nung nakita niya, naamoy niya yung niluluto ni Jacob. Ang bango. So siguro pumapasok pa lang siya dun sa tent, naamoy na niya o balayo pa lang naamoy na niya kasi di ba pag nagluluto ng masarap talagang umalimuyak yung amoy. Kaya nga ang Jollibee ang kanyang parang slogan langhap sarap. Langhap pa lang nasasarapan ka na. So ganun po si Jacob, si Esau. Pagpasok niya doon kung saan nagluluto si Jacob, sabi niya, bigyan mo nga ako ng pagkain, bigyan mo nga ako ng niluluto mong yan. Oo, sabi naman itong Jacob, kaya lang sa isang kondisyon. Ano yon? Sabi niya, ibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. So medyo may katusuhan tong isa no? So sabi ni Esau sa kanyang sarili, o sige, kaysa mamatay ako sa gutom. So sige, sa iyo na yung aking karapatan bilang panganay. Alam niyo po kasi sa Old Testament, pag panganay ka, 4 times ang mana na marireceive mo. 4 times, 4 times. So pagka panganay, 4 times. So ganun po yun. So the danger o yung equivalent, yung consequence noong ginawa ni Esau, later on, pinagsisihan niya yon. Bakit? Dumating yung punto na mamamatay na si Isaac, so kailangang i-bless niya yung magkapatid. Dahil paborito nitong Isaac si Esau, gusto niya i-bless si Esau, ibuhos lahat sa kanya. Dahil siya nga yung panganay. Ang nangyari, nadinig ni Rebecca. Sabi niya, anak, i-bless ng tatay mo. Bibigyan niya na lahat ng blessing sa kanya, wala nang matitira sa iyo. Ganun po ang advantage ng panganay in the Old Testament. So ang tawag po doon is birthright. Okay? So ngayon nung nangyari na po yun, anong gagawin natin? Sabi ni Jacob, ikaw ang lumapit sa tatay mo. Hindi yan pwede mangyari, ina. Bakit? Ang boses ko iba sa boses ni Esau. Tapos si Esau, balbon. Ako makinis ang balat ko. Sabi ng nanay niya, no problem, Jacob. Hello? So ang ginawa po ng nanay niya, kung saan yung lugar na balbon, si Esau, nilagyan siya ng balat ng kambing o balahibo ng kambing. Dahil malabo na ang mata ni Isaac, pero matalas ang kanyang pang-amoy. So sabi niya, iba yung amoy. Iba yung amoy ni Esau sa amoy ko, sabi niya sa kanyang nanay. Huwag kang mag-alala, isusuot ko yung balabal niya sa iyo. So sa madalit salita, in-offer ni
dinala ni ano yung paboritong pagkain niya na niluto ni Rebecca, ni Isaac, ano ho. And then napansin po yung boses niya. Sabi niya, "Ikaw ba yan, anak, Esau?" "Opo, tay, ako." "Bakit boses ni Jacob?" Sabi niya, "Hindi, ako po ito." "So lumapit ka nga sa akin nang mahawakan kita." Yun nga po, kasi ang palatandaan niya, balbon si ano eh. So lumapit naman po. Sabi niya, "Ikaw nga si Esau, pero bakit ang boses mo si Jacob?" Eh dahil malabo na po yung mata niya, so na-convince din si Isaac. Ano ho? So he pronounced every blessing sa kay Jacob na supposed to be dapat ay kay Isaac. So, ay Esau. Nung bumalik na po si Esau, sabi niya sa tatay niya, "Tay, naipagluto na kita ng paborito mong pagkain." Ang sabi niya, "Ano? Sino yung lumapit dito kanina?" Ako po ito, si Esau." Tapos doon niya napansin yung consequence ng kanyang ginawa na dahil sa isang mangkok na lugaw o pagkain, nawala yung kanyang birthright. Ang sabi niya sa kanyang tatay, wala ka na bang itinira sa akin? Wala na ba akong ano?" Sabi niya, "I-bless mo ko." Sabi ng tatay niya, "Wala na. I have already declared, I have already pronounced the blessing sa kapatid mo. Hindi ko na yon kayang bawiin." Hello? So makita po natin, and the rest is a story na makikita po natin ngayon. Ang Israel, although a small nation, nagkaroon po siya ng 13 anak, isang babae. Yung 12 na lalaki, yan po yung tribes ng Israel. Nakita po natin, bagamat ang Israel po, talagang nangalat sila sa buong mundo nung sila ay makabalik as an independent nation noong 1948, May 1948. Alam niyo po, ginyera sila. Balitaan niyo ba nabasa niyo ba yung 6 Days War sa Israel o sa Middle East, na lahat ng mga Arab country, lahat ng kanilang yung boundary, pinalibutan nila yon. Marami silang tangke, marami silang eroplano, but they were not able to overcome ang Israel. Hello? Ano po yon? So that is the power of declaring blessing ni Isaac kay Jacob. Ano po nangyari? Although, hanggang ngayon, ang gulo po ng tawag dito, lahi ni Esau. So dito po, gusto ko makita natin, at ang verse na gusto ko pong idagdag natin dyan is this. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi po dyan, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." So makita po natin, ito yung isang dahilan. Sabi niya, sabi ng sabi, darating na si Lord. Ang tagal ko nang nadidinig yan, darating si Lord. Kahit po nung isulat ito ni Apostol Pedro, sabi niya, babalik na si Lord eh. Pero, more than 2,000 years na po ang lumipas, hindi pa bumalik si Lord. Kaya yung iba, sabi niya, ang tagal na niyan. Babalik si Lord, pero hindi pa siya bumabalik. Kaya, maraming teaching si Jesus na sabi nga niya, watch and pray. For you don't know when your master will come. Will come back. So kaya po dito, makita natin, bakit daw parang napakabagal ng Diyos na gawin yung kanyang pangako, lalo na yung kanyang pagbabalik? Kasi gusto niya lahat magsisi, gusto niya lahat maligtas. Amen? So ngayon, ang tanong, paano mangyayari yun? So dito po makikita natin, napakahalaga po nito. So if many Christians are becoming complacent, so hindi nakikita yung dapat gawain, at kuminsan para tayong walang pinagkaiba na sa mga unbelievers, outs. So pagkatapos ng linggo, pag-uwi natin, parang wala tayong kaibahan sa kanila. Parehas tayong katulad nilang naghahabol sa pera. Hello?
And that's the temptation na madalas nagiging, temptation ng bawat isa sa atin. Hello? Lalo na po sa panahon ngayon, alam nyo, nung isang araw, nag-rewind ako ng buhay. Nag-rewind ako ng buhay. Sabi ko, nung mga bata kami, napakasimple ng buhay. Hello? Maglalaro ka sa bukid. Maghahabulan kayo. Maghaharangan taga. Sa syato. Tawag dito, patintero. Ganon lang, ang saya-saya. Tapos magtataguan. Mag-aaway, tapos maya-maya, bati na naman. Hello? At makita natin, napakasimple ng buhay. Hindi ngayong, Paris ngayon na napaka-complicated ng buhay. Noon, pwede kang maglakad ng 3 kilometro dahil walang sasakyan. Ngayon, isang 1,000 metro lang, sasakay pa. Mainit eh. Hello? So, makita natin, that's the situation. Bakit ko po ito pinapakita sa atin? And because of our situation right now, in this generation, sabi ko nga po kanina, people are becoming more selfish. Hello? In other words, complacency is, wala akong pakialam sa iyo. Pero sabihin mo sa katabi mo, may pakialam ako sa iyo. Hello? At pansinin din ninyo, marami yung ayaw silang pinapakialaman. Hello? Ang tingin ay intruder. Mapakialam ka ah. Kaya po dito tayo, sinasanay tayo sa tinatawag na discipleship para yung buhay natin, maiayon natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? So, natututo tayo makipag-social o develop our social, relationship with other people. Lalo na ngayon, mga kabataan ngayon, hindi na nila alam yung social life. Wala na silang social life. Social media. May girlfriend ako. Nasaan yung girlfriend mo? Saan mo nakilala? Sa FB. Nakita na ba kayong personal? Hindi pa. Sa FB pa lang. Hello? So makita natin, yung mga ganong mga sitwasyon, So, and then, the whole day, minsan the whole night, nasa, social media. Hello? So, anong tawag natin doon? We are wasting time. Hello? So ngayon, kaya ko po ito inaano dahil there is something na ginagawa tayo ngayon na kailangan nating maintindihan that we really need to involve ourselves para po makita natin the direction of God sa ating mga buhay. So complacency is one. Okay? Number 2 is, many are becoming more impatient for the Lord's second coming. Bagamat nauna na po yung verse ko sa Peter, pero ito po yung sabi uli ng 2 Peter chapter 3 verse 15. Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Ang Diyos ay hindi po pa bumabalik, okay? Dahil yung patience daw ng Panginoon means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. 1 Timothy chapter 2 verse 4, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ayan, ang gusto po ng Diyos, kaya pasensyoso siya, nag-aantay siya. Kasi habang nag-aantay siya ng kanyang panahon ng pagbabalik, so ito'y nangangahulugan ng kaligtasan sa marami. Bakit? Ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Kasi paano po siya namatay? He died not only for the righteous, He died not only in His generation, for His generation, He died for the world. Napakasimple po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So it is the world, every generation.
Nakukuha po ba natin? Mula noong siya ay namatay hanggang sa atin ngayon at sa mga susunod pang henerasyon sa atin. Hello? Alam niyo po, napakahalaga nito. Bakit? Kasi if we will involve, basahin ko pa rin yung Ezekiel. Ezekiel 18:32, ang sabi dito sa Tagalog, sa Mabuting Balita, Biblia, hindi ko gustong mamatay ang sinuman. Sabi ng Panginoon, ano? Kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng isang tao. Hello? Bakit? Kasi tiyak na kapag ang isang tao hindi niya mananampalataya, impyerno ang diretso. Hello? Hebrews chapter 9 verse 27 ang sabi, it is appointed to a man once to die and after it is judgment. Hindi po totoo yung nakalakihan natin, that when we pray for the dead, soul of the dead, mapupunta pa siya sa langit. No, yun. Hello? Si Jesus mismo ang nagturo niyan sa Luke, na ang isang namatay na nandoon na sa hell, at ang isang namatay na nandoon na sa heaven, they cannot transfer. Hello? Andiyan po ba tayo? So kaya po mahalagang makita natin ito, dahil, pero marami nga, becoming impatient, kaya po ang nangyayari, total, matagal pa naman darating ang Panginoon, gagawin ko na muna to. Marami po akong nasharean, Pastor, bata pa ako. Gusto ko munang i-enjoy yung kabataan ko. Sana ako magbo-born again. Hello? But the real joy of being a young person is to be with the Lord or talagang sumusunod ka sa Panginoon. Amen? I can prove that because when I accepted the Lord, I am only 19 years old. Hello? There are many challenges in my life, but alam niyo po, there is no such joy in serving the Lord. Okay? Naranasan ko din pong mag-wayward. So, mag-inom, mag-marijuana, magsugal, and on, So, naranasan ko din po yan. Since 14 years old, hanggang bago ako nakakilala sa Panginoon, I'm doing that. So, I can compare. At hindi lang po ako basta umiinom. Nung kami po ay nasa college, hanggang nagtatrabaho ko, payabangan. Alam niyo naman, pagkakabataan Di ba? Payabangan. Kahit sa girlfriend lang, payabangan. Ilang girlfriend mo? Ilang bote ng laman ng bote. Laman, hindi bote. Laman ng bote ng beer ang kaya mo inumin. Alam niyo po, talagang kami noon. Ako wise Pag gusto kong malasing, bibili ako ng kalahating case. Bibili ako ng pulutan. Ilalatag ko po doon sa boarding house namin. Yung mga kasama ko, mahilig sa libre yun Kaya lang, alam ko na yung sikreto nila. Pag yun ay nakainom na at bitin, lalabas na mga pera. So kaya po, malalasing na rin ako. Hello? Andiyan po ba tayo? So, kaya gusto ko po ipakita ito sa bawat isa sa atin, dahil mas masarap po ang sumunod sa Panginoon. And what we are doing, and why we are challenging you to be involved, it is because of the second generation natin. They must see to us or on us how we are serving the Lord. It could be your sons and daughters. It could be your grandchildren. It could be your nephew, your niece. Hello? They must be prepared. At hindi po sila kikilala sa Panginoon if we will not do what we need to do. Lalo na po sa panahon ngayon, it is sabi ko nga, nakakatakot po yung panahon natin ngayon. Bakit? Nagiging parang Sodoma at Gomora po tayo. Alam niyo ba yung Sodoma at Gomora? Sino po nakakaalam ng Sodoma at Gomora? Sodoma at Gomora, lahat po ng tao, bakla kahit bata. Hello? Lahat ng babae, tomboy. Meron bang ganun? Oo. Kaya pag binasa ninyo ang Bible,
ginunaw sila ng Diyos. Nasa ilalim na sila ngayon ng Dead Sea. Hello? 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 Imagine yung dalawang bisita ni Lot na anghel, pinagnasaan. Ang sabi ni Lot, huwag niyong bastusin yung aking mga bisita. Narito na yung aking mga anak. Birhin pa sila. Sila na lang pagsamantalahan ninyo. Hindi namin kailangan ng babae. Ang kailangan namin yung bisita mo, yung mga lalaki. Bata, matanda, ganun ang sinasabi niya. Read your Bible. Kaya sabi ng Panginoon, kaya nung mag-pray si Abraham, Lord, gugunawin mo ba sila if there are 50 righteous? Sabi niya, hindi. Kung 10, hindi. Kaso walang 10. Hello? Kaya nagpunta yung dalawang anghel doon, sabi niya kay Lot, umalis na kayo dyan, gugunawin na ito ng Lord. At ganun nga nangyari. Mula ng apoy, hail, hanggang sa lumubog sila sa ilalim ng Dead Sea. You can read that. Hindi lang sa Bible. Kahit sa mga archaeological you can read that. Sa encyclopedia, you can read that. Sa Google, you can read that. Hindi po gawang kwento lang yan. Why? Because sobra na po ang kasamaan ng tao. Imagine, everybody lalaki, bakla. Everybody babae, tomboy. Hello? Kaya ako po, ito yung aking pinangambahan. Hindi naman nanganganak tong mga baklang to. Pero ang dami. Ang nakakapagtaka, bata pa, bakla na. Hello? So we need to be alarmed. We need to be alarmed. Bakit? So sabi ko nga po, because it is a spirit. Alam niyo yung spirit na yan, nagtatransfer yan. Hello? Hello? At marami po sa mga nagiging bakla, they are victim ng rape. Hello? Kaya po, ingat tayo sa mga anak natin, sa mga apo natin, kung kanino natin ibibilin. Yes. Yes. Dahil di natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. Hello? Bakit ko po alam na most of them are rape? Kasi ministry po namin dati yan. We go all over Luzon, Palawan, Visayas, and we minister deliverance, a healing and deliverance. Inner healing, ibig sabihin yung sugat sa kaluluwa. Marami po yung mga bakla na na-encounter namin. Bakit ka bakla? Kasi po na-rape ako ng uncle ko eh. Bakla din pala yung uncle. Hello? So marami pong ganyan. Kaya nga po, dito makikita natin, let us prepare the second generation. Let us not be impatient in the coming of the Lord. But as we wait in the coming of the Lord, let us do what we need to do. And God is giving us, masabi natin dito, a movement na ginagawa po natin ngayon. Hindi lang tayo, kundi ang mga churches ngayon. This is a movement of winning souls to the Lord. Amen? Amen? So kailangan po makakita tayo ng next generation who love God. Amen? Kailangan po yung generation na nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon. So look at our surroundings. Tingnan po natin ng mga tao. Just observe. What kind of life meron ng mga tao sa paligid natin? They are selfish. Hello? They are doing their own thing. Dahil ginagawa ng marami, okay lang na gawin nila. Hello? Kaya po dito, magising po tayo sa bagay na ito. Kaya nga, the solution to complacency is to be involved in what we are doing. Okay? To solve the problem of impatience, tingnan po natin, look at the young people. Be patient to them. Because the young person besides you, you are the answer.
Amen? So tingnan mo yung, baka kapatid mo yan. Baka anak mo yan. Hello? Hello? Aabutin ba natin siya? Tutulungan ba natin siya pagka may problema na? Hello? Kaya nga po ako ngayon, I'm investing to my children kasi lalo na po si Paul. Kita po natin, wala na naman siya ngayon kasi they are busy on their business. Pero sabi ko, hindi ako papayag na pati apo ko madamay. Kaya yan, every Sunday morning sinusundo ko yung apo ko, yung panganay nilang anak. And I am talking to them. Bakit ko sinasabing I am investing? So bago ko po siya kinausap last time, kumain ho kami sa Vikings. Pinakain ko sa Vikings. Kaya I am investing. Next week naman, kakausapin ko silang mag-asawa. Kahit saan nila gustong kumain, papakainin ko sila. Hello? Hello? Sana all? Saan mo gusto? Okay, bakit ko po ito sinasabi? Kasi there are times that we need to do that Sabi ko, anak, if it is God's business na binigay sa iyo, it must not, hindi yan makaagaw ng iyong panahon kay Lord. Amen? Amen? So I love my children. Kahapon naman yung si Joy, yan, dinate ko siya kahapon. Saan mo gustong kumain, anak? Dapat yung social na kainan. Pag pinakain mo lang siya sa Jollibee, Jollibee lang naman to So ibig sabihin, I'm not serious. Hello? So kaya I am investing, sa kanila. Huwag naman, yung mga kasama ko naman dito, huwag naman kayo mag-wayward. Pastor, para pakainin mo ako Kausapin mo ako, Pastor. Papakainin na lang kita, huwag ka na mag-wayward. Amen. So, this is what we need to do. We have to do what we need to do. And we must do what we are doing here right now. Napakahalaga yan kasi tayong mga Pinoy, ano pa naman tayo sa kinabukasan ng pamilya natin On this earth. Hello? Sa mundo lang na ito, anak, mag-aral ka mabuti. So, ibibili, kailangan ko cellphone, kailangan ko ng tablet, kailangan ko ng laptop. O sige anak, mag-aral ka lang mabuti. O yan. Hello? We are investing. Hindi naman po yan sinasabi kong masama. Pero the most important is, what is their spiritual condition? Amen? Amen? Pag malayo na po sila kay Lord, ang hirap na po nilang ibalik. Wala po akong ginagawa sa panalangin ko kung hindi iyak yung aking mga anak. Lalo na po itong si Paul at si Kasi sabi ko, hindi pwedeng magpatuloy na ganyan. Hello? Hello? So why I'm opening this to you? Kasi maaaring sabihin nyo, nasaan yung anak ni Pastor? Hello? He has his own family. Pero my concern is their spiritual life. My concern is my grandchildren. So kung lalaki ang mga anak nila, na ganyan lang pala yung church. Pag may panahon ka lang pala, saka ka mag-church, kung busy ka, huwag ka na mag-church. Hello? Hello? So that is a wrong example. Hello? Kaya alam niyo po, siguro kaya maaga rin ako nakakilala sa Panginoon. Kasi yung lola ko, hindi mo yun mapapapalya ng pagsamba. Hindi mo yun mapapapalya ng pagbasa ng Biblia, ng pananalangin. Nakikita ko po siya. Kahit ang dami ng trabaho sa loob ng bahay at sa labas ng bahay,
alam niyo po, pag oras ng kanyang pagbabasa ng Biblia at pananalangin, ando doon siya. That's how she disciplined herself. Kahit may dumating pa siyang bisita, kahit sino pang bisita yan, sasabihin niya sa mga bisita niya, pasensya na kayo, kailangan ko sumamba kay Lord. Hello? 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 Tayo po, pag may bisita ako, hindi ako naka-attend. Hello? Kung di mo sila pwedeng iwanan, isama mo. And that determination, that example of my grandmother, yun po yung nakikita ko ngayon. Kahit po may sakit siya, basta kaya niyang bumangon at maglakad, she will go to the church. Lumabo na yung mata niya. Ganun pa rin, basa ng Biblia, hanggang sa bago siya mamatay, luminaw ang mata. Hello? Hello? Bakit ko nasabing luminaw yung mata? Kasi nung malapit na siyang mamatay, nagbabasya na siya nang wala ng salamin. Amen? Kaya po napakahalaga itong bagay na ito. No? And lastly, napahaba pala ako. Many are becoming unfruitful. Okay? So, complacency, impatience equals unfruitfulness. Amen? So, hindi maging mabunga. Tandaan po natin, there are 3 common commands in the Bible na matatagpuan po natin in John chapter 15 verse 4 and 5. Ang sabi po dyan ni Jesus, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Verse 5, yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Okay, so 3 bagay po dito, no? Pero bago natin tingnan yon, bakit tayo pwedeng maging fruitful? Number 1 is, because we are connected to the vine. God, when we become born again, God connected us to Jesus, who is the true vine. So that is the first thing na pwede tayong maging fruitful. The second thing na bakit tayo pwedeng maging fruitful, sa verse 1 and 2, ang sabi doon, our gardener is the Father. Hello? Pakilagay mo nga yung verse 1 and 2. Hello? John 15, verse 1 and 2. So ang sabi doon, the Father is the gardener. So anong ginagawa ng Father? So kapag ka fruitful, imagine, Diyos ang ating hardinero. Andiyan ba kayo? Gaano kahalaga yon? So makita natin, napakahalaga po nito, no? Dahil God the Father is our gardener. At sabi po doon sa verse 2, kapag ka hindi nagbubunga, God the Father, severe o pinuputol niya, cut off. Hello? And then, kapag namumunga naman, He prunes, nililinis niya. Amen? Hello? So para ano daw? Para lalong magbunga. Kaya nga, 3 panahon ng pagbubunga ang pwede nating maranasan if we obey the Lord. Ano? Number 1 is produce fruit. Sabi sa verse 4. Pag tayo nanatili sa Panginoon, okay? Ibig sabihin ng manatili, we follow, we obey, we love God sa ating buhay. We prioritize God sa ating buhay. We will produce fruit. Mamumunga tayo. Ano ba ibig sabihin ng produce fruit? Maaaring sa una, isa. Di ba? Para lang din literal na anak yan eh. Minsan may pinapanganak ka, isa lang talaga. Ang madalas, hindi minsan. Minsan naman, mayroong kambal. Minsan naman, 8. Grabe yun, ano? Mayroong triplets, quadruplets, ano pang mga plets. Hello? So, kaya makikita natin, ibig sabihin,
Pag nag-produce ka ng isa, you are producing a fruit. But later on, sabi dito, as we continue, kasi sabi niya, hindi tayo pwedeng mamunga kung putol tayo. Hindi tayo nakadugtong sa sanga. Hindi tayo nananatili. Paano ba tayo nahihiwalay? So yun na po yung mga unang sinabi ko kanina. Nahihiwalay tayo sa puno, sa tunay na puno, kasi nga, that's what we are. Yung mga nauna, complacent, impatient, ano ho. Pero dito po ang sabi, ang susunod is, we will be fruitful. Makikita po natin ang buhay pananampalataya natin fruitful. Hindi lang po sa may mga marami tayong nailapit sa Panginoon. Even in our physical, spiritual life, even in our material life, even in our social life. Sino magsasabi sa atin na one day, ikaw pala, gagamitin ng Panginoon? Hindi lang nationwide leader ng church, kundi global. Hello? Hello? Andyan ba kayo? So makita po natin dito, no? So hindi natin alam, but the most important thing is, when we obey the Lord, ang Lord ang bahala sa kinabukasan natin. Amen ba? Okay, and then sabi po sa verse 5, yes, I am the vine, sabi ni Jesus. And then, in-emphasize niya, you are the branches. Sabi mo sa katabi mo, sanga ka daw. Sanga ka ng, pangit naman sa Tagalog, ano, parang baka maiba yung S. Okay? Okay. Baka mapalitan ng T yung S. Ano? So, wag. Sabihin mo na lang, ano ka? You are the branch. You are the branch. Okay? So, those who remain in me and I in them will produce much fruit. That is the third na pwedeng mangyari because we are connected to the vine, because our hardener is the Father, okay? So we will not only produce fruit, we will not only be fruitful, but sabi po dito sa verse 5 is, we will produce much fruits. Amen. So ibig sabihin, mas malawak po yun. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, pag tinignan po natin ito, the question is, kaya nga ba talaga natin gawin ito? The answer is yes. How? If we will involve ourselves sa pinapagawa ng Panginoon. Kaya mo lang pala pinipreach yung pastor para sumama kami, yes. Kasi if we will not be involved, sabi ko nga, hindi natin mararanasan kung ano yung dapat nating maranasan at hindi natin marireceive yung dapat nating ma-receive. Amen? You are here to grow spiritually. You are here to be blessed by the Lord. Amen? Hello? Let us take that opportunity. Amen? Amen? So kaya po sa umagang ito, let us all stand. I want you to see this. Ang bagay na ito po, na napakahalaga sa ating mga buhay. You know to yourself if you are becoming complacent. You know to yourself if you are becoming impatient. Okay? But the good news is this, we can be fruitful if we will obey the Lord. Amen? Kasi when we face the Lord, what He will look or ask us is, where are your fruits? Amen? Hello? What did you produce? In the time that we are going to spend here on earth, gaano man kahaba yan, and I thank God, I am now 60 years old, and I serve more than half of my life sa Panginoon. Pinaglingkod ko yan. Although ngayon, parang ilan-ilan lang tayo dito, but this ministry produced daughter churches. But this ministry produced many pastors,
hindi nga lang natin kasama ngayon. But we have our local church in Baguio, Pangasinan, Angeles, Hong Kong. And yung Hong Kong po natin, it continuously growing. Nag 1 year pa lang po sila, pero 2 na po ang location nila ngayon. And we have also in Macau. So that's how the Lord, sabi ko nga nung una, para akong failure as a leader. Pero now, pinakita ng Panginoon, the fruit na meron po akong naging bunga, namunga din, at right now, there are many leaders that are being raised. Amen? At yun din po ang aking layunin dito sa atin. All of you are leaders, influencers. Amen? Well, hindi po kayo taga-upo lang dyan. You are leaders. Look at yourself, how God can develop you. Amen? Hello? Sabi ko nga last week, hindi ko po kayang tumayo dito dati. Nervyoso ako, mahiyain po ako. I cannot speak to people. Pero God raised me and continuously improving me. Ano? At ganun din po ang gagawin sa atin. You can be greater than me. Alam niyo po yung mga pastors natin in our local churches, mas magagaling po sila kaysa sa akin. But I am happy for that. Amen? Hello? Yung bunga ko mas magaling kaysa sa akin. Hello? Tuwan-tuwa po ako doon. Bakit? Kasi sabi ko, at least I was able to produce great leaders in this church. Amen? And you can be one of those. Amen? Kaya sa umaga pong ito, I want you to pray to the Lord personally and offer yourself, Lord, here am I. Narito po ako, Panginoon. If I am really complacent also, impatient, and unfruitful, forgive me. For right now, Lord God, I want your will and design to happen in my life. Sige po, I am giving you time to pray that simple prayer, to ask God that instead of being complacent, being impatient and unfruitful, ask God to help you. Because you are connected to the vine to produce fruit, to be fruitful and produce much fruit. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Lord, sa oras po na ito, you know what is in our heart and mind. You can hear the whisper of our mouth, of our hearts. Lord, sa oras po na ito, Panginoon, I know that you are speaking to each and every one of us. That they are here, Lord God, because you wanted to use them to prepare the next generation. For them to be instruments, O Lord God, to raise up a generation that loves you, that obeys you, Lord God, that worship you, Panginoon. Because young people right now are becoming more and more, Panginoon, na malayo sa iyo, Panginoon. They are being consumed by social media. Kaya, Panginoon, narito kami, Lord Jesus, offering ourselves. Lord God, use us. It could be our children. It could be our grandchildren, or a brother, or a sister, or a niece, or nephew, Panginoon. Kaya nga, Lord, sa oras po na ito,
narito kami. Sige, gawin mong personal, narito ako, Panginoon. Do what you wanted to do in me. Help me, Lord God, to follow you. Strengthen me, Panginoon. Equip me, Lord God, so that I can do what I need to do. Bagamat marami pa akong hindi alam, pero help me to do my first step. And I know you will do the rest of the steps, Panginoon. Kaya nga sa oras na ito, salamat for these people, O God. Thank you for these children of yours, O God, who are here today. Panginoon, salamat po. I know that your precious Holy Spirit, you will continue to help them understand ano po yung message sa umagang ito. Lord, salamat po na i-guide mo ang bawat isa sa amin. We rely on you, we depend on you, because only you can help us to accomplish what we need to accomplish. Salamat po sa iyo, Panginoon, and I declare fruitfulness sa amin pong lahat sa lugar na ito, Lord God, and we will see in the next month, in the few months, Panginoon, that this place will be filled with people, O Lord God, who loves you, Panginoon, because we involve, Panginoon, in this movement of winning people to you, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. And even I declare, Lord God, 2 services, Panginoon, hallelujah, at the beginning of next year, Panginoon, ang makita po namin, Panginoon, so that, Lord God, hallelujah, you will, Panginoon, be happy, O God, to see us, Panginoon, involving ourselves, O Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo magsabing lahat ng Amen and Amen. Okay, we can sit down. Praise God. And before we close this morning, kung si Brother Aris ay gusto niya magpatotoo, ay hindi daw. Ha? Sige, patotoo mo kung yung pinagaling ka. Hindi, alam nyo po, to hear what God is doing, lalo pong lumalakas or makita natin, nagiging expectant po tayo. If there is something that happens, we need to testify kasi bakit? Yung ating pong expectation tumataas. Ako na lang mag-testify, ikaw na sana mas maganda personal. Ayan, backup ka ni Brother Junior. Oh. Ang kamay. So the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord continues to give you wisdom, supernatural strength, understanding of His Word, sensitivity to His Holy Spirit. God continue to give you idea for your business or for this life. The Lord gives you the courage to be involved in what we are doing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen. Papatotoo ka rin? Okay, pahabol natin. Financial breakthrough. Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Financial breakthrough. Laya sa utang at magkaroon pa ng surplus. In Jesus' name. Amen. O, pwede naman yung pahabol eh.